ang bombastic side eye at criminal offensive side eye, sila raw ang totoong bossing ng bahay. Sungit man sa inyong paningin, ang ating mga alagang pusa may itinatago raw na lambing. Pero ingat-ingat pa rin dahil pwede raw pagmulan ng sakit ang ating mga alagang pusa. Ang mga pusa sinasabi, di ba, na may mga 9 na buhay o 9 lives, ika nga. Pero dapat pa rin ho natin silang alagaan, alam nyo ha, dahil maaari pala silang makapagpasa sa atin ng sakit. Eh, papaano pa yung taong iisa lamang ang buhay, di ba? Ano nga ba ang mga sinasabing toxoplasmosis at papaano ito maiiwasan? Kapag may alaga ka raw na pusa, talaga namang mapapamahal ka sa kanila. Hindi po mahirap mag-alaga, ma'am, kasi hindi naman po sila totally alagain. Malalambing din po kasi sila. Ang alagang pusa ni Joanna, umabot na sa 21. Sa dami ng alaga, maya't maya kung maglinis ng bahay sina Joanna. Pag ganito po talaga kasi maya't maya talaga kailangang linisan kasi yung sa balahibo nila, merong mga nagkakalat na balahibo, palaging dinidisinfect. Ingat na ingat din daw kasi sila sa sakit na maaaring maipasa ng pusa. Siyempre, hindi po rin natin alam yung mga naapakan natin sa labas. Lalo po sa mga stray animals sa labas na nagdadala ng virus. Kaya, iwas na rin po para hindi maipasa. Ang parasitiko kasi na kung tawagin ay Toxoplasma gondii, maaaring makuha sa dumi ng mga pusa. Sa mga parasitiko kasi, meron tayong tinatawag na mga definitive host. So, kumbaga, yung parasite ng Toxoplasma, doon talaga siya nananahan sa mga pusa. So, sila ang common carriers ng Toxoplasma gondii. Pero hindi lang daw sa pusa direktang makukuha ang parasitikong Toxoplasma gondii. Actually, parang cycle na lang din siya. May cyst na nasa kapaligiran natin. Yung cyst, pwede yan kainin ng mga iba pang hayop, katulad mga rodent na mga daga. Kapag nasa daga na, mag-e-encyst sa kanya, eventually, yung pusa, kakainin din niya yung daga. So, kapag napunta na sa pusa, yung pinaka-cyst ng Toxoplasma, mamamahay na ulit sa kanya yung Toxoplasma. And then, ulit-ulit lang yung cycle. Dudumi ulit siya na merong cyst, tapos kakainin ulit ng mga ibang hayop hanggang sa ma-infect ulit ng tuloy-tuloy. Maaari rin itong mapunta sa tao kapag nakakain ng kontaminado o hindi maayos na pagkaluto ng pagkain. Huhugasan ng mabuti, parati well-cooked, parati yung mga meat, especially kung ang hahainan mo is immunodeficient, mga pregnant na mga pasyente. Mas magandang sigurado. Ito rin ang parasitikong nakaapekto sa pagbubuntis ng aktres na si Iza Calzado noong 2022. I was told that my recent test results for a parasitic disease called toxoplasmosis confirmed that it was a recent infection and could be a potential risk for you if it is passed through the placenta. Sa social media, ipinost ni Iza ang kanyang naging pangamba sa nooy ipinagbubuntis na anak. I was told that there could be brain damage, visual impairment, or it could even lead to pregnancy loss. Once ang isang tao ay na-infect na ng Toxoplasma, parang nandyan na siya sa atin. Ang downside lang, kapag in the future, bumagsak ang immune system mo, pwede siyang mag-reactivate. So, in short, hindi na siya mawawala, andyan na siya. Ayon sa eksperto, kapag naipasa ito sa tao, maaari itong maging sanhi ng cyst sa muscle tissues sa paligid ng puso, utak at mata. At lubhang apektado raw dito ang mga taong immunocompromised o mahihina ang resistensya. Lahat ng tao, pwede tayo maka-acquire ng Toxoplasma. According sa pag-aaral, 80% of the population at one point in our lives, pwedeng naka-acquire na tayo ng Toxoplasma. Pero kung ikaw ay isang healthy individual, wala kang magiging apparent na symptoms. Delikado rin ito kapag bigla ang bumaba ang resistensya ng isang tao. Ito yung mga taong mahina ang immune system, mga HIV, mga dialysis patients, cancer patients, isama na natin yung mga transplant patients. Malatrangkaso raw ang sintomas ito gaya ng sakit sa ulo at katawan, pagkapagod at pamamaga ng lymph nodes o kulani. Ang pinakamalala at iniiwasang maapektuhan nito ay ang utak. So, pwede itong umabot sa utak in the form of encephalitis, pwede itong umabot sa puso, myocarditis, pwede rin sa baga as pneumonitis. So,
kahit na anong klaseng organ pwede talagang maapektuhan kapag immunodeficient po. Hanggat maaari, ipinagbabawal daw sa mga buntis ang pag-aalaga ng pusa dahil sa maternal fetal o vertical transmission. Kapag ang toxoplasma ay nakuha ng isang babae before pregnancy, usually wala kaming dapat problemahin. Pero kapag ito ay na-acquire during pregnancy, doon pwedeng magkaroon ng adverse. So, pwedeng magkaroon ng preterm birth, pwedeng magkaroon ng abortion, pwedeng magkaroon ng stillbirth. So, kaya nga yung mga kaibigan natin from OB, pinapayuhan talaga nila na iwasan yung pag-handle ng mga pusa kapag buntis. Ang pinakamalala raw na maaaring mangyari ay ang pagkabulag o ocular toxoplasmosis. Naapektuhan nun yung retina ng mata. So, pwede kang magkaroon ng partial na vision loss, pwedeng magkaroon ng retinal detachment, pwedeng magkaroon ng glaucoma. Worst case scenario, kung pag talagang naapektuhan yung buong eyeball, ang remedy na lang dun is enucleation, meaning tatanggalin yung buong eyeball. Para sa mga cat lovers na napasobra ang lambing at nadilaan ng pusa, hindi naman daw kaagad magkakaroon ng toxoplasmosis. Maliban na lang kung pag-alagala ito at kung ano-ano ang nakakain. May instance ba na nadilaan niya yung pupu or dumi niya, nadilaan ka niya or nakain mo or dinalaan ka niya sa bibig, may tendency na ma-acquire mo din yung toxoplasma. Kaya para sa kagaya ni Joanna na katabi si Mingming sa pagtulog, importante ang pagiging malinis sa bahay. Kadikit ng pagiging isang responsableng pet lover ang siguraduhing malinis ang kanilang kapaligiran. Kung sa tao nga po ay natatakot din tayong madapuan ng mga kahit anong virus kasi hindi po yan natin nakikita. So ganun din po sa mga pusa, kaya hanggat maaari, mahirap po talaga at nakakatakot na madapuan ng virus ang mga alagang pusa. Mga kapusa, kapuso, walang dapat ipag-alala sa pag-aalaga ng ating mga pusa. Basta, siguraduhin malinis ang kapaligiran para ang peligrong dala ng mga parasitiko maiwasan.